Nitong mga nakaraang araw, usap-usapan ang pagpapasara daw ni Julia Barreto ng Mantigi Island sa Camiguin. Ito ay ayon sa isang Facebook post ng isang netizen. Ngunit ito ay pinabulaanan ni Julia. At ngayon ay mukhang magsasampa pa siya ng kaso. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpapasara daw ni Julia Barreto ng isla sa Camiguin. Isa sa mga paunahing destinasyon sa Camiguin ang Mantigi Island, kilala sa malaparaisong puting buhangin at kristal na tubig. Dahil dito, dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo upang maranasan ang natural na ganda ng isla. Gayunpaman, kamakailan lang ay naging sentro ng usap-usapan online ang isla matapos itong pansamantalang isara para sa isang celebrity shoot na nagdulot ng sama ng loob sa ilang mga bisita. Si Julia Barreto, ang celebrity na tinutukoy sa shoot at kasama niya kanyang boyfriend si Gerald Anderson habang nasa isla. Dahil sa insidente ay matindi ang pambabash dahil sa pagpapasara daw niya ng Mantigi Island. Nagreklamo sa isang post ang netizen dahil inuna raw ang celebrity kaysa sa maraming turista na hindi raw katanggap-tanggap. Ayon sa Facebook post na nasabing netizen ay naghintay sila ng matagal para makapasok sa Mantigi Island dahil nagko-content shoot pa di umano sa lugar na yon si Julia at kanyang team. Sana raw ay naglabas ng proper advance notice para maiwasan ang ganong abala. Naglakbay sila patungong Camiguin noong nakaraang weekend para sa isang maikli ngunit maayos na pinagplanuhang bakasyon. Sabik silang tuklasin ang magagandang destinasyon sa isla kabilang ang White Island, Mantigi Island at Katibawasan Falls. Gayunpaman, nagulo ang kanilang plano na biglang ipinaalam sa kanila na sarado ang Mantigi Island para sa isang celebrity shoot nang walang anumang naunang abiso sa publiko. Ibinahagi rin niya na sinabihan silang magbubukas muli ang isla pagsapit ng 12:00 ng tanghali, kaya't nagmadali silang makarating sa oras. Ngunit pagdating nila, nadatnan nila ang mga turistang dismayado at nag-aabang, kabilang ang ilan na may mga nakatakdang flight. Sa kabila ng pangakong oras ng pagbubukas, nagpatuloy ang shoot lagpas 1:00 ng hapon, dahilan upang mapilitan ang maraming bisita na kansilahin o baguhin ang kanilang mga plano. Kinwestiyon din ng netizen ang pamunuan ng lokal na gobyerno ng Camiguin dahil sa pagbibigay importansya o mano sa isang celebrity kaysa sa maraming turistang nagbayad para makabisita sa isla. Ipinunto niya na kung kinakailangan ng pansamantalang pagsasara ng mga tourist spot, nararapat magbigay ng maagang abiso, hindi bababa sa 1 linggo bago ang schedule upang maiwasan ang abala at pagkadismaya ng mga bisita. Nagbigay pa ng mensahe ang nagrereklamo sa kay Julia at sa team nito na tinawag pa nitong selfish at entitled dahil sa pagpapasara ng isang pampublikong isla nang walang konsiderasyon sa ibang tao. Ayon sa kanya, kung mahalaga talaga ang pagiging efficient, mas mainam sanang nagsimula ang shoot ng mas maaga sa halip na sakupin ang Mantigi Island sa oras ng pinakamaraming bisita. Sa halip na makakuha ng paghanga, nagdulot ito ng pagkadismaya at naging dahilan upang ang mga maaaring maging fanatics ay naging kritiko. Sa kanyang pagtatapos, binigyang diin ng netizen na bumibisita ang mga turista sa Camiguin upang masilayan at ma-enjoy ang likas na ganda nito. Hindi para maisantabi para lamang sa kaginhawaan ng isang celebrity. Umaasa siyang magsilbi itong paalala para sa lokal na pamahalaan upang magsulong na mas maayos na mga patakaran at higit na konsiderasyon para sa mga bisita sa hinaharap. Julia received support and was defended amid the controversy. Sa kabila ng mga kontrobersyang bumalot sa social media, agad na nakakuha ng suporta mula sa local government unit ng Camiguin si Julia. Sa pamamagitan ng kanilang tourism office, nilinaw ng pamahalaang panlalawigan na ang pagbisita ni Julia sa isla ay bahagi ng isang opisyal na kampanya para sa pagpapalakas ng turismo at hindi isang pribadong bakasyon. Noong February 28, 2025, nag-post ang Camiguin Tourism Office sa kanilang opisyal na Facebook page tungkol sa pansamantalang pagsasara ng ilang piling destinasyon upang bigyang daan ang produksyon ng promotional content. Sa kabila nito, naglabas pa rin sila ng public apology para sa anumang hindi inaasahang abala sa mga bisita. Bilang bahagi ng kampanya, inimbitahan ng local government unit si Julia at ang kanyang production team upang lumikha ng content na magpapakita sa likas na ganda ng Camiguin. Para masigurong maayos at mataas ang kalidad ng produksyon, binigyan sila ng unrestricted access sa ilang iconic spots sa isla. Ang temporary closure ay isinagawa para maiwasan ang anumang pagkagambala sa shoot at masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng malinaw na anunsyo, umani pa rin ng batiko sa social media si Julia kung saan siya ay pinagbintangan ng pagiging insensitive sa mga turista. Gayunpaman, mariing itinanggi ito ng Camiguin Tourism Office at binigyang diin na walang kasalanan si Julia sa naging desisyon ng lokal na pamahalaan. Julia denied the allegations and sought legal action.
May sagot at paliwanag si Julia tungkol sa akusasyong ipinasara ang isla ng Mantigue sa Camiguin dahil sa kanyang photo and video shoot sa nabanggit na lugar. Nakikipag-usap rin si Julia sa legal counsel nito para sa hakbang na kanyang gagawin laban sa di umano'y walang katotohanang balita na ikinalat ng isang netizen na nagngangalang Nika Ko. Ginamit ni Nika ang social media para iparating sa local government na Camiguin ang reklamo nila ng kanyang mga kasama. Nasira raw ang kanilang mga plano ng dahil kay Julia. Naka-address din ang post ni Nika sa production team ni Julia. Dahil dito ay hindi pinalampas si Julia ang social media post ni Nika. Nitong March 12, 2025, ipinagtanggol ni Julia ang sarili sa pamamagitan din ng isang Facebook post. Ipinahiwatig din ni Julia na dadaanin niya sa legal na paraan ang paglutas sa malisyosong paratang laban sa kanya. Nagkaroon si Julia ng pambihirang pagkakataon na bumisita sa Camiguin matapos imbitahan ng mga lokal na leader ng isla. Mula March 1 hanggang 3, 2025, nakipagtulungan siya sa mga opisyal sa isang proyektong pangturismo na naglalayong ipakita ang mayamang kasaysayan, kultura at likas na kagandahan ng isla. Ikinarangal niyang maging bahagi ng adhikain ng komunidad at makatulong sa kanilang mga inisyatibo. Gayunpaman, kamakailan ay nalaman niya ang mga maling paratang na nagsasabing siya ang nag-utos ng pansamantalang pagsasara ng ilang lugar para sa kanilang shoot. Bagamat madalas siyang pinapansin ang mga walang basihang paratang, hindi niya papayagang kumalat ang maling impormasyon na sumisira sa kanyang pagkatao, trabaho at sa layunin ng kanyang proyekto na Juju on the Go. Idiniin din ni Julia na seryoso niyang tinutugunan ang issue at kasalukuyang kumukuha ng legal na payo kaugnay sa pagkalat ng peking impormasyon, kabilang ang isang minanipulang TikTok video na may peking audio na naglalayong siraan siya. Para kay Julia, ang proyekto nila ay palagi nakasentro sa pagbibigay pugay sa mga destinasyon, pagsuporta sa mga komunidad at pagbabahagi ng makabuluhang mga karanasan. Sa huling bahagi ng kanyang mensahe, nag-iwan si Julia ng paalala kay Nika. Ipinahayag ni Julia ang pag-asa niya na hindi maranasan ni Nika o ng sino mang malapit sa kanya ang ganitong uri ng walang basihang pag-atake at masasakit na salita, lalo na kung hindi alam ang buong pangyayari. Binigyang diin din niya na may bigat ang bawat salita at ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ay maaaring magdulot ng tunay na pinsala. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!